Magandang araw po. Ako po si Von. 2 taon na po akong nurse. Pero first time ko pong ma-assign sa probinsya. Sa Quezon Province po nila ako inassign. Meron din po kasi akong kamag-anak dito. Yung kapatid po ni Mama. Sa trabaho po, hindi naman po ako masyadong nahirapan. Pero yung pagpunta po sa ospital, yun po yung medyo challenging sa akin. Inassign po nila ako sa emergency room. Start po ng shift ko, 11 p.m. Wala pong ibang masasakyan kundi tricycle. Yung lugar po kasi sobrang layo kumpara sa nakasanayan kong city. Doon po sa tinutuluyan ko, sa bahay po ng tito at tita ko, kasama rin po namin ang pinsan kong babae. Nag-iisa lamang po siyang anak. Nagtatrabaho din naman po siya dati, kaya lang kinailangan niya pong tumigil kasi nabuntis po siya. Hindi rin po siya pinanagutan ng nakabuntis sa kanya. Pero okay lang naman po kasi sinusuportahan naman po siya ng tito at tita ko. Si tita ko po, naglalabada sa umaga. Naglalako naman din po ng gulay sa hapon. Ang tito ko naman, kargador ng karne sa bayan. Umuuwi rin naman po sila ng mga bandang 8:00 ng gabi. Sabay na rin po silang umuuwi kasi madalas po pagkatapos po na magkarga ng baboy ng tito ko, sinasamahan po niya maglako si tita. Kaya madalas dalawa lang kami ng pinsan ko sa bahay. 23 years old na po yung pinsan ko at 24 naman ako. Tuwing 6:00 ng gabi, nakakaamoy ako ng sobrang baho. Amoy bulok na karne. Pero tuwing umuuwi naman sila tita, nawawala yung amoy. 9:00 ay naghahanda na po ako papunta sa trabaho. Matagal kasi makakuha ng masasakyan na tricycle doon. Minsan, kapag wala talagang tricycle na masakyan, hinihiram na lang namin ang kalabaw ni Mang Nestor. Si Mang Nestor po katabing bahay namin, pero medyo malayo po yung pagitan. Mabagal yung kalabaw, pero okay na rin basta makarating ako sa shift ko. Isang gabi, habang naghahanda ako ng sarili ko papasok sa trabaho, narinig ko ang pinsan kong sumisigaw. Pinuntahan ko kaagad siya sa kwarto niya. Ang bahay po nila tita ko ay talagang bahay kubo lamang. May 2 kwarto, kahoy yung dingding, kahoy ang paligid, kahoy din po ang sahig. May uwang din po na makikita sa ilalim ng kubo dahil sa sahig. Pagpasok ko po sa kwarto ko, sumigaw po yung pinsan ko. Namimilipit po siya sa sakit ng tiyan, kaya dali-dali po akong tumakbo. Ang tito at tita ko naman po sa oras na to ay wala pa. Unang pagkakataon po na 9:00 na at wala pa sila. Chinek ko yung pinsan ko since nurse naman ako. Kahit papano, may alam ako. Sobrang sakit ng tiyan ko, sabi niya. Sabi pa niya sa akin ay, isarado mo yung bintana, Kuya Von. Kukunin nila yung baby ko. Sinisigaw niya. Ang sabi ko, sino? Habang sinasara ko yung bintanang kahoy niya. Sabi niya, sila po Kuya Von. Sumilip ako, pero wala akong nakikita. Ang tanging nakikita ko lamang yung mga puno sa paligid. Pero may naaamoy na naman ako. Ang baho. Sobrang baho. Masangsang po talaga yung amoy. Hindi ko maipaliwanag pero sobrang baho. Maya-maya, merong malakas na katok sa pintuan. Dali-dali akong pumunta sa pinto. Pero sumigaw ang pinsan ko. Sabi niya, wag! Wag mong buksan yan. Sabi ko, bakit? Baka sila tita na yan. Sabi niya, basta, wag mong bubuksan. Kapag 4 na beses ang katok, saka lang natin bubuksan. Usapan na namin yan nila mama.